Mayang gabi mga igsunan, welcome na sab sa atong tulumanon takna sa pagtuon, no? O karong simanahuna, o karong gabi yun. In particular, we will still consider discussing the topic on taken and tried. Or magpadayon sa atong diskusyon, ako ngayon, akong kauban din walay lain si Pastor Dr. Elvin Salarda sa paghatag sa opening prayer. Let's bow our heads for prayer. Almighty God, we ask to give us your wisdom this evening as we discuss with Pastor Pedro the lesson for 2 nights. And grant the Lord that as we discuss this, our brothers and sisters, mga kapaglaom and friends, will also understand this, Father. Thank you that you are with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, Dr. Elvin, going straight to our discussion tonight, ang title sa itong lesson, we're still in the book of Mark, and I think doon lang kita matapos, no? Kaning atong pagtuon sa atong lesson for this quarter. Karon nga si manahuna, it's another interesting topic na panguluhan kini og taken and tried, focusing more on, especially on the impending death of Jesus Christ. Yes. In fact, ato nang maklaro kayo, no? Kung atong pagabasahon ang atong memory text nga makita din sa Marco, Kapitulo 14, versikulo 36, nga nagaingon din sa New King James Version, no? Ako lang pagkabasahon sa in English. So, and he said, Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup from me, nevertheless, not what I will. Nindot ang pagkasulat din ni Dr. Elvin, but what you will, no? So, morag nasa two contrasting points. At first, there seems to be an expression of surrender ba sa part ni Jesus Christ kay I think this is an expression sa tawhanon nga kondisyon nga nasa iya ha. Kay imagine, no, kung pwede lang nakita naman ganiyang hadol na gyud mo abot ang gitagna nga mahimo siya nga sacrificial lamb, the Pastor Elvin, right? So gikuyawan po din siya, no? I don't know, what is the theological reading on this particular statement? Is this a statement of fear or kaning a natural human response to kanang bitang kuyaw kay nga mga kanang beyond ba sa imong human comprehension bitaw na panghitabo nga It is really an expression of fear. Okay. Kay as we read in the account of Luke, imong makita nga si Jesus, he was perspiring with blood. So gabi gyud kayo ang intense gyud kayo nga fear ani nga gibati ni Jesus. Kay iya manggong nakita ang mga event. Wa pa nahitabo, iya na nakita ning mga event nga grabe kayo ang mahitabo sa iyang suffering. Right. He knows he will be crucified. He knows nga bunalan siya atong mga kastigo nga pagbunal sa iya, pagbira mo budala po to siya og panit sa tao. So, iyan ning nakita tanan. So, muna nga, it is natural in a human perspective nga siya, he is close to the Father, diba? Close kay siya relationship sa Amahan. So, ang iyang pagampo nga, kununta, dili lang unta, ipaagi lang sa iya. And we know also in our lesson tonight. In fact, no, before that, in fact, kung imong pagabasahon ng pagsaysay ni Mark, no, he was really preparing for this, right? In fact, he's been telling his disciple about the impending kind of fulfillment of this prophecy that is going to be presented as the sacrificial lamb. Pero katong mga kadool lang yun. Gibati na po, just like what you said, I agree with you kanang term magigamit ni mga fear. Although na po ako nabasa nga sa uban po nga sinulat sa mga theologians nga dili na to statement of kahadlok, una po sila yung mga reason to support their statement. But I would mas mukling ko sa imong gigamit nga word nga fear kay para sa kuha manggod, this is consistent sa iya bitong gihimo nga nagpakatao siya, taking the form of the human flesh. Yes. So that would prove, no, sa point nga Jesus was really Human being. Human being. Sa atong Had it not been for that, medyo dili po niya ni masulti siguro. Sa ato pong pagtulunan yun po, we accept the divinity of Jesus, His full divinity, and we accept also His full humanity. Truly. So, with this human nature niya, walay dili mahadlok og sakit. Kung mahimo, muli kay taog sakit. Pero
this must be fulfilled. This must be done because this is part of the redemption process of man. Okay. Another one, Dr. Elvin, is there is a memory text. Actually, kani atong memory text atong lesson for this week, gigamit ni siya particularly din his Tuesday's lesson, di ba? Yes. Kaning word manggod nga Aramaic kay kani magong New Testament, part of this is in Aramaic manggod Yes. no kay mao manggoy common kani adto nga language nga gigamit nila. Usahay mo atong namanggoy tay tendency to relate this to the term daddy. Kay because of the word father. Yes. So, but before we go to that point is, kanabit ang pag-address niya sa yung amahan niya, kanang yung, duwa mong good nung word, aba, and Yes. then father. So, para sa ko, if I were to look at this is really more of a kanabit ang personal call. Yes. Kanabit ang pleading for kanang sort of an intervention. But although in the end, ingon po siya nga, anyway, kung unsa po na imong kabubuton, mao po na akong pagasundon, tama ba? Itugyan na ako kung galingon diha sa imong kabubuton. Pero one thing I like from this is kaning paggamit sa Aramaic term na aba. Yes. So kung atong ni paghubaron sa English, of course, ang meaning ani is father. Napo kayo ng mga, I don't know, please comment on this later on, no? Nabasahan ako nga, ang term daw nga, ang pag-extend daw sa meaning sa father din dili daw ni siya i-subton sa as an analogous term. Kaning analogous term ang pag father, analogo, what's the term of that? There's another term nga, mo relate siya into another term, no? But I think it must be, analogous term, but it's more of an analogical term. So when you use the word father daw, does not necessarily mean daddy. Yes. Marabi daw, when you analyze the term father, it actually subsumes humanity. Yes. So, dili siya particularly the male type, but actually, it's beyond. No? But if you speak magug analogous term, Yes. pag ingon magug father, specifically to the male side of kanang aspect sa pagkatao ba. That's why here, ingon din hino, I agree with that, ingon sa din that the term does not mean daddy, as some have suggested. The term used by a child to address his father is actually abi in Aramaic, but the Yes. word being used is actually Aba. So, it actually speaks of a particular term na it actually kanabitang supersede the ordinary term of the ordinary meaning of the term father that we used to actually in our language. Dr. Elvin. Yeah. Ang abang nga gigamit niya nga father, it signifies nga ang ilang ka-close, no? It means nga very close yun guys sila. Dili po nato makita ang atong theology of the Godhead. There is the Father, Son, and the Holy Spirit. Nga imong makita nga ang pagka-close nila, ang pagka-being one nila, atong makita gihapon ni ini nga mao nga situation. So, pagtawag niya nga Abba Father, actually, Familial linkage. Pamilya lang yun kayo ang nagpasabot nga, they are that very close. Independent. Yes, independent. So, muna ang idea, dili pareha ng atong human relation as father and son nga, dili yun ikaw ng son, dili yun na ikaw ng father. So, pero in this case of Jesus, in the Trinity, in the Godhead, the Father and the Son, naa sila'y communality. Nga momentaw na nga, the Father and Son, Holy Spirit, usara sila in the Godhead. Muna nga pagtanaw nato. Of course, that is highly theological kayo nga pagsabot nato. Di maujud po nato na matugkad na Godhead, but what is revealed, muna the relationship. Yes, the relationship. That governs between the Son and the Father. Yes. So our lesson is actually using the term familial linkage, na ay relationship. Kasi when you talk about family, you also talk about relationship. Yes. Otherwise, walay family nga mabuo, no? In the absence of relationship. But the word father, it goes beyond the ordinary meaning of the father that we used to understand, di ba? So, okay, ang term, what is this? The Aramaic that is being used is quite different from the other. Anyway, according to the lesson, Dr. Elvin, is, although he was saying this, nga kung pwede, kanabitang
Paagi lang siya. Ipaagi lang nga, dili unta may tabo siya. Kaya, of course, just like what you said, iyan na ning nakita ang kanibitang mga dako kay nga pagsulay nga maabot siyang kinabuhi. Ang dili na siya sayon po, no? But according to the lesson is, getting from Matthew 6:10, iyang gisumitar, no? Iyang kagalingon ngadto sa kabubuton sa Ginoo, o it becomes obvious throughout the rest of the passion narrative that God's answer to Jesus' prayer is actually no, no? Tama, no? So, ampo man to. Yes. That is a statement of prayer, and the answer to that prayer is actually no. No. But he will not remove the cup of suffering because through the experience, salvation is offered to the world. Dili, Yeah, that's... Gabi kay siya nga statement is atong alison ba. Bisan ako nagtanaw ko ani Grabe, nga no? Oh, nga pagkusulat. I-imagine gibalibaran ka sa amahan, gibalibaran ka. So dili siya basta-basta nga mao nga sitwasyon nga bisan si Jesus gibalibaran siya siyang pagapo nga ipalabay lang ning cup, ipalabay lang ning mga pagantos. Pero the Father said no. Yeah. Tungod kay this must be done, this must be fulfilled kay this is in essence ang iyang pagpakamatay dito sa cross is part of the salvation of the world. This is the ultimate nga paagi aron maluwas ang kalibutan. So kuan kay ba kanang kita nimo nga perti nga mao nga sitwasyon nga even si Jesus na nabalibaran because ang plano sa kaluwasan dili matuman kundi dito mahitabo. Kaya wala man po'y lain nga mo puli sa iyang sa iyang lugar, no? Yes. Kaya for example, kung mapostpone to or let's say nadayon to nga dili gid siya, so who will take his place? So wala no, dili siya one, dili na inconsistent na siya sa mga prophecy nga gitudlo din sa atong Biblia, especially coming from the book of Genesis, the first prophecy of his impending death. No? Yes, Pastor. Doon ay implication sa dinhi nga doon na tayo mga pagampo nga dili ko tabugon sa Ginoo kay dili ikaayo sa tuwa. So if that happens to Jesus, that happens also sa tuwa because the Lord is all-knowing kundi ang atong ipangayo dili ikaayo sa tuwa. And it does not go with the plan of God. Right. Muna nga, doon natin mga request sa Ginoo nga dili po niya tumagon. Of course, dili ta makasabot niya na. Kaya nga nung gibalibaran taon niya, very passionate kay ta sa atong ipangaya si Ginoo. But rest assured nga ang plano si Ginoo, it's much better than what we plan. That's true, no? Kay I like gusto po na ako ni siya nga kwan ba kaning bitaw nga scene sa storya ni Jesus Christ prior to his kaning death ba. Kay nagpakita bitaw siya nga kwan, nagpakita siyang tawhanon nga side, and at the same time kanang gihulagway pud sa tuwa kung unsa kalisod ang iyang pag-aagion or the kaning testing moments siyang kinabuhi. But I like also what he says here, not what I will. So, meaning to say, if you interpret this, kaysa New King James Version man nagikuha, not what I will, because if I were to choose my own will, of course, that's my will. Kung pwede, i-postpone or dili lang sa dayunon ron, kay medyo gibati na kung kahadlok, but what you will. So, this one is a surrender of your will to the will of God. To the will of God. So, meaning to say, namo ko nabasahan nga, once that you surrender your will to the will of God, murag as if that you don't have a will of your own. Murag mawala na gid ang imong will of your own, baka imo namang gi-surrender. And this is very, very true in this statement. Nawala na yang one. Yes. Nawala na gid yang will after he surrendered. Nawala na yung kabubuton. Because he surrendered it to the Father, just like what you said. Okay, Dr. Alvin. Doon na pula yung idea po nga ang Ginoo nga nagyoy pat nga imong pagasundan. Just like in this case nga ang pat ni Jesus kinahanglan gyud nga iyahang himuon ni mo suffer gyud siya sa suffering para maluwas ang tao. So pag ato po ni tanawon sa lain nga paagi, ang Ginoo naapoy plano sa ato nga kinabuhi. Right. Kunya we have bisa pag-usaon siguro nato og likay-likay ani nga mga plano si Ginoo para sa tuwa. Mahitabo og yun siya. Napalitan sa imuhang nga pat. I just consider it nga
there was a time nga murag malikay-likay ta sa ministry. Right. Pero eventually nilandid hapon ta sa ministry because the way I look at it, that is the path nga imo ang gihatag sa Ginoo sa imuha. So I believe bisan og natay pagkawiwad panagsa and maybe usahay sa makadagan yun, pero dili lang ta mobulag sa Ginoo, ang atong nga path mo kuha na gyud, musunod na gyud sa mga plano si Ginoo nga iyan ang establish daan para sa tuwa. If you are able to surrender your will to God. Yes. Until such time that you don't have a will of your own anymore. And you find yourself, you are in the plan of God. Without knowing it, God Yeah. will actually place you in His own path. No? Yeah, so murag makaingon ta ba nga, when you are foreordained on that, kunya sa gunsaon ni mong likay-likay, pero naagid ka sa pag-alagad si Ginoo, you will landed in the same direction. Okay. Another reflection ako nakita diri, Dr. Elvin, is this kanibitang basig ang uban namang itay tendency ba to make this kanang diligid siya conclusive kay nga statement, pero we can actually make such kind of statements such as this nga mura bitaw wala kay naandam si Jesus Christ. Kay nahadlok man siya. Pero actually kung balikan nimo ang narrative prior to this event, grabe kay ang preparation, di ba? Yes. He was really speaking about this. In fact, no, if you look into the Monday's lesson na dinala sa tong the Last Supper, iya pag yung gipredict, no? During their Last Supper, the Thursday night before his death, no? Nga ang iyang mga disipulo will abandon him. That's true. But there is one disciple who really stood kanag yung nangisog yun nga ningin gud siya, no, dili magkinom sa Ginoo, dili jud ta kabiyaan. Pero I believe kato si Peter when he said that he was really honest. Yes, that's true. Dili na mo gigawali usahay nga si Peter daw kanang wala. No. I think that statement is an expression of Peter's love to Jesus Christ. Pero lang ang problema pag-abot sa testing time kanang I don't know, you're into counseling, ano? Mas bugat ba ang circumstansya nga niabot sa kaysa iyang kakayahan? That's true. To sukumba or to face the challenge of his life. So contrary to the experience of Jesus Christ, wala po niya na daog ang Yes. Di ba, Pastor? Yeah, Wala. that's true. So para sa ko, it doesn't mean nga wala niya nahigugma si Jesus Christ. He actually, when he said that, he really loved Jesus Christ. Pero wala lang yan nakayanan ng pag-abot sa... Yeah, tinuod yun na. Well, I think when Peter said, not only Peter said, kay pag-iwan ni Peter, Lord, bahalag kung sa mita mo, Lord, mo daagin mo suma. And the same with the other disciples, naghimo po sila og pakigsad, Lord, we will be at your side. And it was really an honest, it was truthful yun, pero at the time of the circumstance, it was heavy for them to overcome. Dili may good kayo kasayon ng inanang sitwasyon. So nakita nimo nga tanan gyud sila na ngawala. Now in the account din sa Gitsemane kay kung example let me cut you. Kay kung wala pa siya nigugma ni Jesus Christ, katong pagtawag ni Jesus Christ nga come and follow me, di siya mosunod ato oy. Yeah. So the fact nga iyang gibuhian ang iyang livelihood para lang gyud mo respond sa invitation ni Jesus Christ, that thing would really tell us na nagid siya kanang yung dako nga pagbati diya sa kang Ginoong Jesucristo. Pastor Pedro, gusto pag yun gani ni Peter nga i-prove kana nga statement niya nga mag-loyal siya. Yes. Imagine, kadihang gidakop na si Jesus dito sa Gitsemane. Ang iyang gibuhat, kuha din siya ang pinote. Iyang espada, I just wonder nga nagdadala sila og napagyuday sa espada gidala ato. Ang pinote niya, di ba? Kaya ang gidakop si Jesus, iyang gitigbas ang dalunggan ni Marcos na naputol. So, consistent to siya yung isulti? Yes, consistent to siya. Because this is to prove nga, iyahag yung ipakita nga his love for Jesus. So, pero gibadlo man po dyan ni Jesus nga dili na mao Pedro. So, he's putting the law into his hand. Gawas pa, actually, Jesus has already told them nga, this thing must happen alang sa kaluwasan sa mga tao. So, ang problema magod, wala masabtin nila ni Pedro pag-ayo o sa mga disciples nga, kini mga buta nga mahitamugod. Kay, bisan nagkuyog na sila ni Jesus sa aning panahon na, ako nakita nga, wala yun sila nagtuo nga, kining gisulti ni Jesus nga na ay mo betray, kining mo sapir siya. It's really beyond their comprehension nga,
mahitabo na ni Jesus. Even though Jesus had aware them, pero wala nila kay tuwi. So, they were caught unaware sa mga situation. Even sa time nga, nato na sila sa Gethsemane, no? Departing from Jerusalem, katong request niya ang Yes, man. si John man no? James. Ato yung mga disipulo nga, kung itong nagkuyog siya, kung pwede, Yes. mag-ampo po sila kay he would go somewhere else to Yes. also pray. Pero nagbalik siya, of course, tulog na po Tulog kay ka na. kapoy, kapoy taon to. So, wala kailan na feel ang impending doom, bitaw, Yes. nga mitabo sa kinabuhi ni Jesus Christ. So, right, no? But, I like kaning gipakita po ni Peter kay Murag, relatable kay sa atong Yeah, human that's true. condition ba? Kana ba ngayon nga imong gi-fight pero Lord di yun ako kaya. Murag, diha ra jud ko tama. Madiri ra gyud ko taman. So then we see the vulnerability, vulnerability. sa ato nga pagkatao nga by our own strength dili jud ay nato kaya. Pero nakabawi si Peter. Yes. After the resurrection of Jesus Christ. That is the one thing good about Jesus ba? But even nga nahitabo na siya, pero just like what you say katong the guidance ba sa Ginoo, naagya po nagpabilin sa iyang mga disipulo. He still showed love for them and so on and so forth. So, in the Wednesdays, mo na ni Dr. Elvino, leaving all to flee from Jesus kay Yes. gipredict naman po ni Jesus no sa Zechariah 13:7 nga ya daw mga the sword striking the shepherd and the sheep being scattered. Siyempre, based on the ordinary human condition, for example, ako, no, nadakpan na imong hari, kanya, ikaw ang mga Subjects. one of the closest kaning aides sa king. Siyempre, mudagan ka kay wala na kay imong hari nadakpan na gud, Yes, alangan yes, magpa isog-isog ka pa diya. Magkahiro pa ka diya. The fact na madakpan imong leader, wala na iya na mo og dinaganay. So that's why the title of this really speaks of kanang unsa gyud ang tinuod gyud nga human condition kung mahitabo pud ni sa atong kinabuhi. So there is really a tendency for us to do the same thing. That's exactly. Because we are human. Yes, right. Ang ato lang tendency nga pwede yun nga makabarugta diini nga mga situation because actually gipa-aware man pud tani nga in the last days mahitabo ni siya gyapon sa katawan sa Ginoo. But however, bisag mahitabo ni siya based on our lesson and asking the Holy Spirit ni aning adlaw sa dapusan nga mahitabo sa mga katawan sa Ginoo, we will be able to stand. Mura man ni siya ang dako nga katuyuan ani sa ato nga lesson. Right. So, there is a Wednesday's lesson. There's a one unfortunate nga thing nga naitabo kaning, of course, na dire sa introductory part nga gikuha sa Desire of Ages. It is shocking that one of Jesus' closest associates betrayed him to his enemies. So, of course, we are referring to Judas. Iscariot. But, nindot po rin gigamit ni Mrs. White nga term, the closest associates. So, dili po ta kaingon nga si Judas kanabi tawang deprived siya compared to the other disciples, no? Because he's still considered to be as one of Jesus' closest associates. Kay the fact nga gipili ka nga mahimo ka nga disciple and at the same time kanang handle ka sa money matters sa inyong ministry, you are a man of integrity. Nadyo kay nasa imo nga wala gid sa uban. Yeah. Oh. Niya kuan ka, trusted ka o imo hunahon kay ikaw gumoy treasurer sa grupo. So but we're not padugdog sa mga treasurer lahi. yes, the senadary. Sample na niya mga igsunan. So, the Gospels do not go into great detail about Judas' motivation. Wala man go po kanang further explanation to this effect. But according to our lesson, just like what happened sa katong babae, bitaw nga, di ba, gihugasan niya gigamit niya ang mahal niya nga pahumot. Perfume niya. But it was Judas who actually object. Pero kung paminaw ni mong iyang sulti, napoy kamaturan, no? Yes. Sayang, ngano imo man gikuan ato na ibaligya unya. Itabang sa mga public. Sa public. Tama po na po siya i-point, no? Logical po yung sulti. Pero ang akong pasabot ba, Dr. Elvin, kasi you remember ang lesson na to last time? Katubit ang babae nga naghatag siyang halad nga kanang out of poverty na. Yes, pero gi-praise pa sa Ginoo compared po sa katong mga adunahan nga dagko kay gipanghatag. But in this particular case, it's actually a contrary to the offering nga, I mean, not contrary in the sense nga nag-against sila ba,
lahi siya nga senaryo, pero kani siya, ang presentation is, mahalon na po na iyang gihatag. Pero katong sa babae, pag dala niya siyang offering dito sa temple, kung gito siya kanang out of kaning, kanang, siguro last na niya itong nga gitigom-tigom. So, it's really more on the side of poverty, but then it's more on the side of abundance. Yes. But the thing is, kanang mahalon bitaw nga imong gitago-tago. Ma-experience biya nato Yes, na sa balay nga kumawala na di biya pud na mahimutang. Yes, kay Di ba, imo ko nang Pastor? imo ko nang itagaan og dako kayo Oh, mahalon gani. Ya mahalon pag yun. Now, ako nakita din ni Judas. Kaya trusted kayo siya Sige. ni Jesus, no? Pero nahitabo, nahimo siyang kanang niluib o sabi na ni kuan siya, ni betray siya ni Jesus, no? So, here ato makita ang loyalty o ang betrayal ato makita ron dinhi. Nga, Okay. ni salig ka, Kani wala kay gakuy-kuy ni Jesus. kuyo ka ni Jesus, uban ka, close kay ka, unya, ikaw po mo ni betray sa iya, ha? Niya, kini pag yun nga pagbetray ni Judas, murag iya pag yung gihimo nga, gitaguan pag yun niya ba? Kaysa diha nga, iyan ang gibaligya si Jesus into 30 pieces of silver, uban sa mga mga high priest, uban sa mga sundalo. Ang iyang gihimo, skillful pag yun guys siya nga, murag dili siya matikan nga iyang gibetray si Jesus. Kay ang iyang gisulti sa mga high priest o sa mga Roman soldiers nga ang iyang halukan mauna si Jesus. So, dili man halukan. So, meaning to say, Oo nga. dili siya halata nga gibitray, gibaligyan Yes. mo, gihalukan man nimo. skillful kay ba nga imong makita nga bisan sa mga organization o bisan pa sa siguro sa ato church organization Right. Nabi- naputay nga na ba tendency, no? nga Okay. okay kay ka sa tubangan Aha. pero di sa imong luyo piki na ito Pero dili kay halata. o di kayo maayo ka halata. itong pagkadala. Maayo kayo pagkadala. So, mo na ang dako po gayo actually Right, ang right. issue nga itong makita niya diri. Ako nagsalig ko si Moha. Kunya pag human ako salig si Moha, Baligya, tika. confine ako ng tanan pero secretly imuhang gisulti sa uban. Right. Betrayal. So, That's not betrayal. So, but we must be happy kung naatay mga amigo, Yeah. naatay mga higala, nga atong kasaligan, nga when we say something, ila lang gikip sa ilang kaugalingon. So, rare kay na po nga mga tao nga who can really, you can trust. Especially sa counselor-counselee Yes. relationship no kay naman ko'y kwan sa confidentiality. Kay kung unsa ang gibungat sa imuha nga gi-open up niya ang problema, dapat diha ra gid na sa Yes. within the confine of your Yeah, actually, kaning private kwan yeah, ba. actually mo po na itong yung angahimuon nato nga mga ministro, no? Kaya daghan kayong mga sugilanon nga gisulti Right, sa challenge. atong mga kaigsunan na yung mga personal kayo nga problem nga dili angay nga imong i-share dito sa imo paganing wife o sa imo pang mga amigo kay that is very confidential. So kay kung we break that confidentiality, we do not honor ang ato nga pagbuhat. And actually this is also what happened to Judas. Right. He did not honor the what is that, the ordination, kung doon ay ordination nila sa ilaha nga pagka apostolis. He was ordained or called into the gospel ministry, kunya wala na niya nag-honor because iyang gihatag ang information sa uban, gibetray niya si Right. Jesus, adto sa dito sa council, and what happened to Yeah, Jesus. very good. Nakoy nadunggan nga wali pod Dr. Elvin nga murag wala po kay kuni agree kayo. Kay ang question mo gud sa nagwali is ngano daw nga kanito mga disciple nga si Jesus Christ ay ilang teacher nganong failure pa man daw. Ana siya ba? So dapat Jesus na kuna. So dapat ang effect sa transformation silang kinabuhi, especially sa case ni Judas. Yes. Actually, if you look at it from our own perspective, it's actually a case of failure on the part of the teacher nga mogyoy sa kanunay mogyoy nagakuyog-kuyog nila, gatudlo nila o gapakita sa mga miracle nga mga buluhaton no nga gibuhat ni Jesus Christ, pero despite of that no nagyapoy mga kalabitong challenge ba sa ilang connection to Jesus Christ. But for me no, I don't really see that as a failure. Kay wala ang
pagtudlo man gud ni Jesus Christ sila, wala man gud nahuman at the time nga namatay si Jesus Christ. In fact, you don't have to look at it sa katulang nga mabuo nga time frame. Kay kung imong tanawon ang taas kay nga time frame sa ilang kinabuhi even after the death of Jesus Christ, ang kwan ba, katubitang effect sa pagkamatay ni Kristo sa ila ha? Giunsa sa event sa pagtudlo sa ila o pag-transform silang kinabuhi. Grabe kayo ang transformation nga nitabo silang kinabuhi. Di ba? In fact, if you read the book of Acts, grabe kayo ang pagwali ni Peter, si Tomas nga doubter, nakaabot na sa India, si Gwali, si John, James, and so on and so forth. So ang zealousness, kanang wala na curtail, wala po siya naundang. Actually, on the contrary, mas naging aggressive ang ilang pag-approach sa ilang mission, Dr. Elvin. Yeah, di ba, you have been teaching for so long, no? Ang usa ka teacher, iya ra yung itudlo og unsa na. Mao ni siya ang maayog yun. Unfortunately, sa mga estudyante ni Jesus, si Judas, wala niya ma-pick up ang mga importante kayo nga lesson sa kinabuhi. He chose into the other way around. While the other 11, ilang yung gisunod o gayo. Although na yung mga challenge po, pero napabilin sila. Napabilin yun sila. Unya, after Jesus was resurrected, di ba? Imong makita nga, when they realize na nila nga, tinuon mang yun itong isulti ni Jesus tanan. Nga, mabanaw siya after 3 days. Kaya ba yun na nag-i-expect yun ng mga panghitabo? Right. So, then, they fully believed in all the teachings of Jesus. So now they are very jealous sa pagmensahe sa pulong si Ginoo. What is so sad with Judas Iscariot is that naghikog magud pud siya. It was his choice, no? Yeah. It was his choice. He could have changed kay kung bago to dawaton magapon siya ni Jesus Christ. Bisan ang masala ka sa uban nga mas kolbahinan pa sa iyang nahimo niya against kay Jesus napasaylo mangani. That's true. So had he actually kanang repented sa iyang nakita nga oy sayo man ko. Maapil siya sa kwan sa pagkamatay ni Jesus Christ. Balik siya. So, that's a good thing nung atong kaning discussion nagaabutan na Dr. Elvin. So, ba't kining dinera man kita taman sa Wednesday kay na may Thursday atong pagka-discussan wala na tay ato na lang gining agpason gamay kay napatay sunod nga programa which is also very very important katong My Journey with God season 5. Ingon din no regarding betrayal sa imong gisulti no. Ingon din kay use here the disciples all flee including Peter. That's true. Just tuningon siya nga 3 times. Ginoo, no. Nahigog maligog ni mo Ginoo. Although nakita na po din ni Jesus Christ nga i-deny gid siya, no? Si Barclay, mangod nga theologian, napog gisulat ani, si Dr. Barclay. Amo to nga, pag-ingon ni Peter nga, Ginoo, makig-urong jud ko nimo, he was really speaking out from his heart. That's true. Kaya it was actually a statement of kanang sincerity and there is a genuineness ba sa iyang statement. But he said here, nevertheless, will reappear, no? Nagsigya pong balik-balik si Peter, kay nag-uulagi siya, kay murag, sakto gid itong gisulti ni Jesus Christ, no? Nakuan siya ba, na hinuklog siya. Following Jesus at a distance and ending up getting himself in trouble. We know what happens now. We can read din sa Mark 14:51 and 52. So, meaning to say, he was not totally kanabitang ingon nato nga kanabitang murag wala lang gid siya ipagbati kag Ginoo sa Kristo. It's not true. Giabandon na lang gid niya, murag giabandon is not true. Nalagi gamay nga circumstance nga nitabo nga wala niya nakayanan ba. I think there is that in the scripture nga he walk away or he ran away nga weeping. Oh, sa to pa it means nga there is a Mark 14. So diha nimo makita nga bisan og gibiya ni Jesus pero naay dako kay nga gibati siya siyang kung galingon nga I have failed, di ba? I have failed. Mura bag dunay remorse siyang kung galingon nga dili day niya makaya ang mao nga sitwasyon nga ni-give up siya dito, nitalikod siya dito, but with remorse siyang kung galingon nga nakasala siya sa Ginoo nga iyang gidinay si Jesus for 3 times. Pero I was thinking ba, kay kung
let's say lang, no, kung nagpakahiro si Peter kay yamantong na tigbas tong kuan ni Marcos. So kung iya tong gihimo nga nagpakahiro siya, wala gyapon si kuan. Useless gyapon kay wala man siya who was Peter among the Roman soldiers, and daghan kay nga na didto nga mo nagtulod kay Ginoong Jesucristo nga mamatay siya. So he was wala gid siya kakayanan. So I think it was just the right thing. I think the only thing lang is siguro ang gi-expect ni Jesus Christ, dili siguro nga kung magpakamatay si Christ, magpakamatay po sila. That's my my initial impression of this. Kanalang bitawng mo pray with Jesus Christ, kanang makita lang ni Jesus Christ ilang pag-urong nga kanang maki-empathize sa iya nga nga maabot na nga dilipod na siya sayon kay kanang bitawng natay gibati nga kalisod Dr. Elvin, mangita biya kanang tao bitaw nga mo empathize sa tuwa, di ba? Kay lisod biya nang atong suluhon ang problema nga murag ang ubang tao murag di na pud maka-empathize sa to. Kung ganun siya nga lang burdensome kay na sa atong mental health, di ba? Yeah. The fact nga gidala ni Jesus ang iyang mga disciples gikan sa ilahang Passover dito sa unsa ni ilahang Last Supper, niadto sila dito sa Kidron Valley ba na niadto sila dito sa Gethsemane. Yatong gidala because nagngita siya og spiritual support ni mga tawana. But you need just please pray for me. Kay dili na madugay. Niya pagbangon niya, tulog miha po mga tao. Until yan na yung gipukaw ang mga tao nga the time has come. So what Jesus was really asking for the disciple is the spiritual support, is the prayer of his disciple. Kunya, at least na siya kasumbungan ba, kung naabay mapagawsa na to sa ato nga mga concern, at least kung natin mapagawsan sa ato nga concern, makonportak, mabisan lang gani, ini-counseling, bisan lang gani, o paminahon lang ka, makagawas na catharsis, no? Catharsis, diba? Siguro, basi katong higayon, had Judas also, kanabitang, kung ni-respond lang siya atong invitation ni Jesus Christ, he could have changed his mind, no? That's true. Siguro na ay point of realization, basta yung kagalingon ko, di na ako to dayon ang pagbitray or pagbaligya. Actually, there is that point. Di ba? Kaya pag umanya o galok ni Jesus, may balik biya siya dito sa Sanhedrin. Niya iyang giuli ang kanta. Niya, di naman dawaton, so iyang gibalibay. Then pagbalibay niya, niadto lang siya, naghikong lang siya. So grabe itong iyang, ano siya tawag ka na sa psychology, grabe itong mura o remorse. So, kanang experience of depression ba? Depression. Grabe kaya ang pag-igo sa iyang mental health kay wala namang giniya na kayanan to overcome ba. Until such time nga ni give up na lang gid siya. Kay he thought nga that's the only way nga makabayad siya sa kaulaw nga iyang gihimo dito kay Jesus Christ. Pero actually, gihimo kong tanawon, ang pagtalikod po sa mga disciples ni Jesus, that is also betrayal. Huwag mo nang tanawon. Huwag mo nang tanawon siya. Nga, gibiyaan siya sa mga disciples. Sa ito pa, huwag mo tanawon, o dili lang nato tanawon ang uban nga mga anggol, murag giabandon siya sa iyang mga disciples. Actually, si Judas, giabandon man po niya si Jesus sa iyang pagbetray. Siguro lang bukat lang siya katong ibaligya niya si Jesus Yes, Christ. that's a very... Sa kamot sa mga kaaway. Yeah. Into the hands of their enemies ba niya. For 30 pieces of silver. At medyo murag bugat yun siya. Medyo dili na medyo bugat yun siya. Bugat yun siya. Niya, dito, wa siya ka-recover. While the rest of the mga disciples nga nanago sila, but they're in their place nga, dito sila naghimo og pagtago, nagampo sila, self-realization, na sila yung mga gipang-contemplate nga nung nahitabo niya na. So, nakita na dahil nila nga, this is really a prophecy. Yeah, that's not be fulfilled. Kaya siguro kung mo po na nakita ni Judas... Si Judas siguro, napon na siya realization. Pero ang iyang realization, wala lang nakapatransform sa iya. No? Kaya instead, nagtaas pa yun niyang guilt feeling until such time nga. Murag din niya, kaya na yun ang... Si Mrs. White, napoy gisulat about that, no, nga, grabe gid ang pagka, sa kaaway sa iyang kasing-kasing bitaw, nga malibog siya, nga ma-confuse siya, nga iyat ni give in na lang siya sa
demand sa iyang tawhanon nga nga desire. But anyway, mga kaigsanan, daghang salamat. Wala tayo nga panahon. Pabilin gyapon ta diha kay ang mosunod nga programa mao ning usa sa mga pinakanindot nato nga ginahulatan nga programa dinhi sa atong studio sa Hope Channel South Philippines, mga kaigsunan. So, ang atong My Journey with God Season 5. Natay bago nga speaker tonight and until tomorrow og bago na usab nga presentasyon. Yes. So, let's just give the message a chance. Mura man na, Dr. Elvin, no? Yeah, that's true. Lahi man natong pagtulunan, you just listen lang, no? Kay kung if you are not really that convinced, sige, just kay wala magoy mawala sa imo kung maminaw ra ka sa kanang pulong sa Ginoo ba. So kung imong na-realize nga naminaw kami, uy, lahi, si kuhi man sa akong pagtulunan, you just give it a chance, no? Yeah. And then, in fact, pwedeng i-verify nila. verify lang nimo, no? Reading sa Bible, kung sa maning gitudlo, okay pa ni. Enjoy lang na sila mga kaigsunan. Ayaw mo, part kita mo, gitahasan mo kita mga matag iglesia nga mo hatag kita, muwali kita, no? Pero kung sa imong una nga medyo kwan, ang ato ampo lang is tagay lang gina siya og chance nga makapaminaw ka and then try to evaluate. Yeah, or you will regret later on. Oh, yes. Basig, mao na din ang mensahe nga para nimo. Yeah, imuhang gi-refuse gyud. So, now it's a golden opportunity. Yes. Maminaw sa pulong sa Ginoo. Then, Evaluate, ask the pastor. Kung makita nimo nga this is a message of truth, Yeah. then di man siguro mahimong hindrance nga ay dili ko dawato na kong pulong tungod kay ang gawali ani dili nako kapareha og pagtulunan. No? That should not be our idea, makigsunan. Mas okay na lang na kayo magsige talag cellphone, di ba? Atong time, mas spend sa mga butang outside, dili makaatag na to kanang peaceful nga experience. But this time, no, it's actually listening to the Word of God. So, daghang salamat mga kaigsunan og can you offer the closing prayer again? Pastor Okay. Elvin? Lord, we thank you that tonight we have discussed our lesson, and we believe that everything that we have studied in our lesson will allow us to grow more mature in our spiritual walk with you. Thank you, loving Father, for tonight and for the rest of our takna sa pagtuon, that this program will bring your words to your people, to our friends, and with that, dear Lord, they will establish a closer relationship with you. Thank you for blessing everyone who is following the program, and we pray that your goodness will be upon them. And we also pray, the Lord, that those who will remain to continue in listening the next program, that My Journey with God, you bless them in a very special way. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray, amen.